May isang tanong na dapat pag-isipan ng bawat Pilipino ngayon, bakit tila nagiging problema para sa ilang lider sa rehiyon ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas, samantalang mismong mga bansang nakapaligid sa atin ay nakaharap din sa lumalaking hamon sa South China Sea. Kamakailan, nagpahayag ng pangamba si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim tungkol sa pagpapalawak ng presensya at pasilidad militar ng Estados Unidos sa Pilipinas, partikular sa Balabac Island sa Palawan, dahil malapit ito sa mga katubigan ng Malaysia at sa Bangi Island sa Sabah. Ayon sa ulat, kasabay nito ang plano ng Malaysia na palakasin ang infrastruktura ng depensa sa Sabah dahil sa tumitinding kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Pero dito kailangang maging malinaw, ang Pilipinas ay isang malayang bansa. May karapatan nitong magpasya kung paano nito poprotektahan ang sariling teritoryo, mamamayan, at karapatan sa karagatan. Hindi kailangang humingi ng pahintulot ang Maynila sa Kuala Lumpur bago palakasin ang sariling depensa. At higit sa lahat, ang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi automatikong nangangahulugan na naghahanap ang Pilipinas ng digmaan. Sa katunayan, ang pangunahing layunin ng pagpapatibay ng depensa ay pagpigil sa digmaan. Kapag mahina ang depensa, mas madaling pilitin ang isang bansa. Kapag mas mahusay ang kakayahang magbantay, tumugon, at protektahan ang sariling karagatan, mas mataas ang halaga ng anumang pagtatangkang mang-api. Ito ang tinatawag na pagpigil o deterrence. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, o EDCA, ay bahagi ng mas malawak na ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kasama rin dito ang Mutual Defense Treaty at iba pang kasunduan na nagbibigay daan sa pagsasanay, pagpapalitan ng kakayahan, at pagpapaunlad ng infrastruktura. Mahalagang punto ito, ang mga pasilidad at aktibidad na ito ay nasa Pilipinas at isinasagawa sa ilalim ng mga desisyon at pahintulot ng pamahalaang Pilipino. Kaya kung may pangamba ang ibang bansa tungkol sa estratehikong epekto nito, maaari silang magpahayag ng pananaw. Ngunit iba ang pagpapahayag ng pananaw sa pagdikta kung paano dapat protektahan ng Pilipinas ang sarili nitong soberanya. At dito pumapasok ang mas malaking tanong para kay Anwar. Kung tunay na ang pangunahing concern ay kapayapaan, katatagan, at seguridad ng Timog Silangang Asya, bakit hindi pare-pareho ang lakas ng panawagan kapag may agresibong kilos ng China sa South China Sea? Hindi lamang Pilipinas ang may kinakaharap na suliranin. May sarili ring maritime claims at karapatan ng Malaysia sa South China Sea. Kabilang sa mga lugar na mahalaga sa interes ng Malaysia ang mga katubigan malapit sa Sabah at Sarawak, kung saan may mga yamang dagat, langis, at gas na may malaking halaga sa ekonomiya ng bansa. Sa makatuwid, hindi makatwiran na tingnan lamang ang usapin bilang problema ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay problema ng buong rehiyon. At kung may bansang gumagamit ng mas matatag na paraan upang protektahan ang sariling maritime rights, dapat suriin muna ang dahilan bago ito punahin. Hindi rin ibig sabihin nito na dapat maging sunod-sanyer ng Pilipinas sa Estados Unidos. Mahalaga ang pagiging malaya sa pagpapasya. Ang alyansa ay kasangkapan, hindi kapalit ng soberanya. Ang tunay na layunin ay dapat isang Pilipinas na may sapat na sariling kakayahan, habang nakikipagtulungan sa mga bansang makatutulong sa pagpigil sa anumang agresyon. Sa katunayan, mas magiging kapaki-pakinabang ang alyansa kung ginagamit ito upang mapalakas ang sariling kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, kabilang ang maritime surveillance, air defense, missiles, barkong pandigma, komunikasyon, at kakayahang tumugon sa krisis. May isa pang mahalagang katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi basta-basta nagpapalakas ng depensa dahil gusto nitong palakihin ang tensyon. Ang ginagawa nito ay tugon sa isang kapaligirang naging mas mapanganib. Paulit-ulit na nakaranas ang mga Pilipinong tauhan at barko ng mapanganib na pagharang, pagbangga, water cannon, at iba pang insidente sa West Philippine Sea. Kinilala rin ng isang pandaigdigang arbitral tribunal noong 2016 na walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China na lumalampas sa mga karapatang pinahihintulutan ng international law. Hindi kinikilala ng China ang desisyong yon, ngunit nananatili itong mahalagang bahagi ng posisyon ng Pilipinas sa usapin. At dito dapat maunawaan ng ating mga kapitbahay, kapag pinapalakas ng Pilipinas ang depensa nito, hindi ibig sabihin na nais nitong angkinin ang teritoryo ng ibang bansa. Ang gusto natin ay protektahan ang atin.
Kung may bansang may tunay na malasakit sa katatagan ng rehiyon, mas makabuluhan sanang hikayatin nito ang lahat ng claimant states na igalang ang international law, umiwas sa mapanganib na kilos, at palakasin ang kanilang sariling kakayahang bantayan ang kanilang mga karapatan. Hindi makatarungan na maging maingay lamang kapag Pilipinas ang nagpapalakas. Kung seryoso ang Malaysia sa seguridad, dapat kasama sa usapan ang lahat ng banta at lahat ng claimant states. Hindi maaaring maging tahimik kapag ibang bansa ang nakararanas ng panggigipit, ngunit maging kritikal kapag Pilipinas naman ang bumubuo ng sariling deterrence. At para sa ating mga Pilipino, ito ang pinakamahalagang mensahe. Huwag nating ikahiya ang pagpapalakas ng ating bansa. Hindi kahinaan ang makipag-alyansa, hindi rin pagtataksil sa kapayapaan ang magkaroon ng malakas na hukbo. Ang isang bansa ay may karapatang protektahan ang sarili nitong mamamayan at teritoryo. Maaari nating igalang ang Malaysia bilang kapitbahay at kaibigan, ngunit ang direksyon ng pambansang seguridad ng Pilipinas ay dapat pagpasyahan sa Maynila, hindi sa ibang kabisera. Kung nais nating magkaroon ng kapayapaan, kailangan nating magkaroon ng kakayahang ipagtanggol ito. At kung nais nating igalang ng iba ang ating soberanya, kailangan din nating ipakita na handa tayong pangalagaan ito. Kaya sa halip na tanungin kung bakit mas malakas ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, mas mahalagang itanong, bakit hindi palakasin ng bawat bansang may interes sa South China Sea ang sarili nitong depensa, maritime awareness, at kakayahang ipagtanggol ang sariling karapatan. Dahil sa huli, ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng gulo. Ang Pilipinas ay naghahanda upang hindi maging biktima ng gulo. At habang patuloy na nagbabago ang sitwasyon sa rehiyon, isang bagay ang dapat manatiling malinaw, ang ating karagatan, ang ating soberanya, at ang ating kinabukasan ay hindi dapat ipinauubaya sa kagustuhan ng ibang bansa. Bilang mga Pilipino, maaari tayong makipagkaibigan sa lahat, makipagkalakalan sa lahat, at makipagtulungan sa marami. Pero kapag usapin na ang seguridad ng Pilipinas, ang unang responsibilidad ay nasa atin. Ito ang dahilan kung bakit kailangang suportahan ng isang matatag, moderno, at may sariling kakayahang sandatahang lakas. Hindi para makipagdigma, kundi para mapanatili ang kapayapaan, protektahan ang ating mga karapatan, at tiyaking walang sino man ang basta-bastang makapipilit sa Pilipinas. Iyan ang dapat nating tandaan ngayon. At kung gusto ninyo pa ng mas malalim na pagsusuri tungkol sa mga bagong kaganapan sa Philippine Defense, West Philippine Sea, at mga hakbang ng ating armed forces, huwag ninyong palampasin ang iba pa nating mga video dito sa channel. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, like ang video, subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong balita, pagsusuri, at mahalagang usapin tungkol sa seguridad ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy nating alamin ang katotohanan, suriin ang mga pangyayari, at higit sa lahat, suportahan ang isang mas malakas at mas handang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! At magkita-kita tayo sa susunod na video.